right now, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis, ano nga ba ang tulak ng mundo? Paano nga ba ang kultura ng mundo nag-shape ng ating pananaw kung paano tayo maghanap ng karelasyon? At anong kadalasan, anong level ng love yung ginagamit natin o yung pinagbabasihan natin when we enter into relationship. So, kadalasan po ang kultura ng mundo umiikot sa tatlong bagay. So, nangyayari po ay ano ba yung itsura ng tao? Siyempre, meron talagang physical attraction doon sa tao, and that's actually part of the initial portion of the relationship. Kailangan siyempre may certain degree of attraction ka para magkaroon ka naman ng gusto sa tao. Of course. Nga lang, kadalasan yung physical attraction, yun yung pinagbabasihan ngayon natin. O, ang kapal ng kilay niya, ang ganda ng mata niya, therefore gusto mo magkaroon ng relasyon sa kanya. So, nandun ka sa erotic level of love, yung eros, ika nga. So, napaka-physical, diba? Romanticized, diba? Ang basihan mo ng true love ay ayon sa pelikula, ayon sa buhay ng mga tao na celebrities, diba? Tapos, ang dami ng celebrities ngayon sa Pilipinas na nagkakaroon ng breakups, diba? Tapos na sensationalize yung mga breakups. Kung titingnan natin, they already have the power, they already have the fame, they have the money. Why would they break up? Potentially po dahil hindi nga po sila nagbase doon sa true love or agape level of love. Pangalawa po na ginagamit ng kultura ng mundo is yung emotional feeling, yung emotional pleasure that you get. So, napaka-erotic nga po ng ating perspective. So, anong nangyayari? Yung tao, kapag masarap yung pakiramdam niya, mag-i-indulge sa relationship at kadalasan nasa eros pa rin siya. Erotic form of love. So, gusto mo yung tao by appearance, tapos ikaw ay natutuwa na kasama mo siya, masaya ka. Diba? Pwede kayo mag-usap ng 24 oras nang hindi kayo natutulog. Diba? Ang lakas-lakas ng pakiramdam mo. Siyempre, sa umpisa ng relationship, ganun yung nararanasan ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya they are looking for the emotional feeling, diba? The emotional pleasure, the emotional high of being with that person. Diba? So, hindi practical ang kultura ng mundo kung paano tayo pumasok sa mga relasyon. And that is something that we actually we need definitely to work on. And the third na ginagamit na kultura ng mundo is yung pressure na magkaroon ka ng ka-relationship. Ngayon nga po, di ba, high school, bakit wala kang boyfriend, bakit wala kang girlfriend, di ba? Pagtanda mo, pag 30 anyos ka na, parang ikaw ay, lalo na kung babae ka, di ba, parang naiwanan ka na ng boss, di ba? So, ang dami-daming pressure sa ating mundo that wants us to be in a relationship. Kadalasan ko po, at mag-ingat po kayo sa mga taong nagtatanong sa inyo, lalo na if you are a professional, you are still single, or you are a young professional, you're single, bakit pala ka pa rin boyfriend? May boyfriend ka na ba? Most often than not, yung mga taong nagtatanong ng mga ganyang klaseng questions, they are the ones who have been hurt in a relationship. And they do not really want people to succeed in a relationship. That's why they are pressuring you na pumasok sa isang romantic relationship na pagbabasihan mo yung unang dalawang factors na sinabi ko, physical attraction and the emotional pleasure of being connected with the person. Now, balik tayo ngayon sa joy and pain. So, kadalasan po kaya we experience more of the pain dahil nga po pinagbasihan natin yung dalawang bagay na yun. At meron pa mga pagkakataon na sinisikreto natin yung ating relasyon, especially sa mga magulang natin, sa relatives natin, o dun sa mga taong maaaring makakatulong sa atin na meron tayong certain degree of trust at alam natin kung bakit ayaw natin sabihin sa kanya because we are fearful na kukontrahin tayo ng mga tao to. Huwag niyo pong kakalimutan, kadalasan, yung mga tao nagpapaalala sa inyo about pag-iingat sa relationship, sila yung may experience. Kung hindi naman sila yung may actual experience ng pain or difficulty in a relationship, sila yung may mga kilala o natunghayan nila yung hirap ng relasyon. Diba? Kaya nga wag na lang kayong lumayo. Tignan nyo na lang yung mga celebrities. Tignan nyo na lang yung mga kamag-anak ninyo na nag-progress sa relationship na hindi tama ang pundasyon, hindi true love, hindi agape, erotic love ang foundation. Ano nangyari sa kanila? Nag-aaway, nagtatalo, nangangalunya, either the guy or the girl, wife or your husband, hindi maayos yung pagpapalaki sa anak. So kung tayo ay produkto ng mga magulang na nag-aaway at magulo, alam natin na hindi tama ang pundasyon ng kanilang relationship. At huwag natin sila syempre tularan. Kaya nga nagkaagulo minsan ng pamilya kasi nga hindi true love ang namamayag.
masipag.